Hello Pisces and welcome back to Third Page Philippines. So for now, gawin natin yung weekly horoscope mo para sa sa mga may sun, moon at rising dyan. This is for March 31 to April 6. Hindi nyo alam kung ano yung sun, moon at rising sa inyo kasi importante siya. Sa end po ng video, we have a link for this, so pwede nyo po mapanood. At tandaan na readings are for guidance purposes. Use your free will wisely then. At invite din po kita, please click the join button sa baba. Pag ginawa nyo pa ito, magiging member kayo at magkakaroon kayo ng full access sa ating mga exclusive and extended readings din. Sa nais po na magkaroon po ng private reading sessions or spell works, pwede kayo mag-message sa ating page. May admin po na tutulong sa inyo. And for donations, you can use the thanks button sa baba, yung heart. Naging cat food yun eh. So, Pisces, kamusta ka? So, we have here is the King of Swords and Go the Distance. So, kamusta naman ang mga pinaplan natin na battles and decisions na medyo matagal nating pinag-isipan din? It's actually, andun ka pa sa planning stage eh. Andun pero, yung part na nagigigil ka na i-execute mo na yung mga pinaplan mo, medyo gigil ka na gawin yung mga bagay na ito. Kasi andoon na in a way, kating-kati ka na talaga na ma-achieve mo yung para sa'yo. Para maangkin mo na yung what is rightfully yours. So, medyo andun na, naghihintay ka lang talaga na, let's say, perfect timing. Naghihintay ka na lang go signal mula sa universe para magawa mo na tong mga tina-target mo. Kasi one thing's for sure, na once na na-target mo or nagawa mo tong mga na-execute to, domino effect na eh. Naka-set into motions na ibang mga plans mo. And sunod-sunod na yan. Ikaw na lang yung parang, okay, go, push. Ilalaban natin to para at least wala ka nang iisipin. Andun na yung point na you are good to go na, which is waiting ka na lang talaga. Yan lang waiting game na lang. Well, what's crossing you is the Queen of Wands and yung soulmate. Well, tama ka din naman. May point din naman na concerned ka kasi baka magkaroon ng mga collateral damages na baka meron mga maapektuhan na hindi mo naman gusto na maapektuhan sila. Pero, on the other side, andoon yung realization mo din na, hindi eh. Kailangan ko nang gawin to eh. I need to, parang andun yung point na kailangan mo nang i-correct or i-set things, yung mga bagay sa tamang posisyon, sa maging tama na yung mga bagay na to, at andoon na at andun na medyo, in a way, kung gamitin ko na yung term, in a way, there was abuse sa kanila kasi nga, you were too giving, you're too nice. Ngayon, so ending, akala nila weakness mo yun. Na-take advantage. Nandun naman na nag-wait ka na baka naman kasi magbago. Nabigay ka ng chance. Hindi nila na-appreciate yung chance. Akala nila okay lang sa'yo. So, it's time to take back what's yours. It's time to talagang angkinin mo na yung talagang para sa'yo. Yung timing lang talaga hinihintay mo. Your desire card is the Sun and the Fates. Yes. So, yung mga talagang gusto mo na talagang, alam mo yung tipong parang kang support system na hindi na-appreciate. Alam mo yung parang kang ginawang katang na ang laki ng help mo to stabilize yung mesa na ginang katang para mas stable yung hindi uga-uga yung mesa. Pero take for granted. Hindi na nakita yung value mo, yung worth mo. It's something they will, once they understand yung mali nila nagawa, sila din yung kawawa. Kasi pag umalis ka, babagsak sila lahat eh.
Bye-bye, good luck sa inyo. Ganun yung magiging peg. Ganun yung mararanasan nila. And sila din, parang sa una, parang wala lang. Pero they will realize kung gaano kalaki kang kawalan. Yung foundation mo kasi, we have here the Thinker and the Four of Pentacles. Kasi right now, nag-evolve ka na rin eh. Nag-develop ka into something something better. Na nakikita mo yung mga bagay na parang, ay, ano to, kumbaga na, hindi ka na pabugso-bugso yung damdamin yung mga desisyon mo. Andoon na nag-iisip ka na parang, tama pa ba to? Or magiging good ba yung outcome neto? Nagkaroon ka na ng logical, ginagamit mo na yung logical perspective mo. And andoon na talagang, ang maganda kasi saan mo, andun yes, you are driven by emotions, pero supported ka ng logical decision. Andoon na nagagamit mo both the yin and the yang. Andoon na nagiging, technically, you're becoming balanced na, which is a good thing. Kasi in the past, yung prominent mo pa, and Ten of Pentacles siya kasi Treasure Island. So, itong dalawang cards na to, sa past mo kasi, yes, andoon na, sige, pag kailangan ng help, go, here's my resources. Ito yung support ko. Ito yung gagawin ko para sa'yo. Parang may kilala kong ganun eh. A very close person sa akin. Pag may events doon sa church, talagang isa siya sa mga punong abala na naglilinis sila nung church, tapos sila yung namamalengke, sila yung nagluluto, pero hindi sila na-appreciate. Parang napagod na siya din yung tao. Umalis na lang din siya. Doon nila naramdaman na yung gano'ng kalaki yung contribution ng taong to. Doon nila bilang na-appreciate na ang laki palang tulong ng taong yun nung wala na. Yun yung sad reality eh, na nakikita lang ng tao yung value ng ibang tao o isang bagay kapag wala na. It's human nature. Normal. Kasi, by nature, lahat tayo, makasarili. No exception, lahat tayo. Natututo lang tayo naging mapagbigay in the process. So, yun. Anyway, nalungkot lang ako. Pero, at least doon yung point na you did, yung mga ginawa mo, yung pag-share mong yun, ng strengths mo, skills mo, ng resources mo, you did it out of love. And that's a very important factor. Well, and then in the future na ikaw naman, we have here the Empress and building blocks. Well, literal building blocks. Bibuild mo na yung sarili mo. Focus mo na kung ano yung mga kailangan mo na talaga. Andoon na, alam mo yung tipo, ito yung sad reality na kailangan natin gawin. Ibibigay na lang natin yung respeto doon sa mga tao who knows how to respect back. Na ibibigay natin yung respeto doon sa mga individuals, sa mga tao na marunong sila na ibalik yung mga ginagawa din sa kanila. Parang ang sarap tumulong sa taong marunong marunong mag-appreciate, di ba? Parang yung pamangkin ko, whenever bibigyan ako ng pasalubong sa kanya or bibilang ko siya ng gamit, andoon na sobrang mag-thank you siya, tapos hindi na mo niya isipin yung laruan. Gusto niya munang maglambing, magpakandong, magyumakap. Kasi parang andun niya ina-express yung pagiging grateful niya. And for me, it drives me more na gusto ko pa siyang bigyan ng gifts or pasalubong. So, same thing. Andoon na talagang medyo maglagay ka na ng categories in your life towards people. So, kung naka-resonate ka sa reading, and I'd like to invite you to click po yung join button sa baba and be a member para ma-access mo yung ating mga extended readings. For now, tuloy mo natin yung reading mo ngayon. So, your physical environment is the Two of Swords and to be fair. Well, kita mo rin naman andoon na namulat ka na rin na ang pinapaboran lang ng itong mga taong to, yung mga
may mahihita sila. Andun yung point na nung meron silang mahihita sa akin, nakadikit sila. Kulang na lang kumandong sa akin, magyapos sa akin. Ngayon na halos ngayon na wala ako, bigla silang poof, yan. It became Coco Crunch, wala na lang bigla. But the good thing about this, siguro yung blessing in disguise ang tawag natin, is nakita mo kung sino yung mga naiwan. Those are the people na worth keeping. Sila yung mga tao na worth saving. Sila yung mga tao na talagang i-cater natin, Pisces, in our lives. Even in your emotional environment mo, sa change in the wind, in the Six of Pentacles, dati, ako personally, yung mga nakilala ko mga may sun in Pisces, they were such a giver. Sila siguro yung mga tipong, kapag nanghingi ako ng help nun, ng support, sila yung no questions asked. I even have a friend na nung nagbakasyon ako 2 years ago sa Quezon City, sa Baguio, nung sinabi ko magbabakasyon ako, bigla siyang nag-leave para lang masamahan niya ako sa paggagala. Taga-Baguio kasi siya. Yun yung mga hindi na-appreciate ng mga tao. Yung ganong klaseng generosity nyo, na you go out of your way, may mga binibitaw kayo, may mga self-sacrifice kayo, na hindi nakikita ng iba. I'm thankful for that. Kaya masarap din ako kaya gusto ko na may mga kaibigan din akong Pisces. Kasi I know paano sila mag-appreciate, paano sila magmahal. Kaya swerte ako sa mga kaibigan ko na may mga placements ng Pisces And I think, kung napapanood mo ito, kaya alam mo kung sino ka. Taga Baguio ka rin Your hopes and fears is the time to go and see 8 of Wands. Siguro na talaga, there are times na we want to keep some people in our lives. Pero at the same time, we want to be distant at the same time. Siguro doon yung point na gusto mo talaga na meron kang personal space to do your thing o to have that privacy. Pero andoon kasi na gusto mo within reach din yung mga tao na importante sa'yo. Understandable naman. Siguro parang yung parang gusto ko ng example, lilipat ka ng bahay, pero parang sa kabilang kanto ka naman, para mga 5 bahay ang layo. Andoon yung you have that sense of privacy, pero malapit pa rin yung mga taong importante sa'yo, di ba? I mean, for me, that makes sense naman. Yung mga ganong aspect. Possible future mo, we have here the Knight of Pentacles, tsaka si Milk and Honey. Okay, so, well, this will go towards your career and finances, nakikita ko. There will be some major changes na i-apply ng universe sa career mo and your finances. Medyo, andoon lang na masashaken ka at first. Kasi parang, ay, bakit nangyayari to? Or, ano bang direction to? So, itong mga changes na to will be needed. Will be necessary. It's also part of your evolution. Pero, andun yung point na, sa una parang, para sa roller coaster, paangat na bagal, then bilang bubulusok. So, it is something, actually for me, it's something to look forward to. So, ano ba itong mga changes na to at kailan ba natin pwedeng expect na para sa'yo, Pisces? I-check natin siya sa extended reading mo. Para mapanood mo yon, i-click mo yung join button sa baba. So, you have access to all our exclusive and extended readings. At tandaan, the readings we did, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share. So, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you in our extended readings. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. Have a great day. I'll see you soon po.